kung saan po ang ating pong mga kasamahan sa Balikatan People's Alliance sa pamumuno po ng kanila pong Municipal Director na si Pastor Ram Mendoza at ang kanyang may bahay na si Pastora Lali Mendoza. At nandyan din po ang ating mga kasamahan, sina Imelda, Alan, Emma, si Bolit, at ang tatlong anak ni Alan. Ngayon din po ang ating pong ranger dyan na si Shikel. At sa kay Kuya Nani, si Ate Tess. Magandang umaga po sa inyo lahat yan. At talaga naman pong enjoy sa inyo pong mga aktibidades dyan sa may Palm Valley Resort, sa may Luma de Gato, Marilao, Bulacan. At siyempre po, pagpalarin po tayo maya-maya lamang after na ating program, tayo po hahabol po dyan sa area niyan para po mag-join po tayo sa ating pong mga kasamahan. Maligayang pong outing po sa inyo dyan. Family bonding po yan ng grupong Balikatan People's Alliance, kung saan po ay nag-unwind po sila dyan. Alam niyo naman mga kapatid na pagka nag-render po sila ng serbisyo sa ating pong mga kababayan, sama-sama po itong mga kasamahan po natin. Nagre-render po sila ng services sa ating pong mga kababayan ng libre. Kaya po ini-enjoy po nila ang kanilang moment ngayon dyan sa may Palm Valley Resort. At siyempre po, pasalamatan po natin yung mga isa pa po sa mga naging dahilan kung paano, bakit po nagkaroon ng katuparan ang kanila pong mga aktibidades po dyan. Maraming salamat po kay Mayor Tito Santiago. Ay gayon din po sa mga nagbigay po ng kanilang kunting tulong para naman po sa grupo ng Balikatan People's Alliance. Kay Kapitana Babes, kay Kapitana Pascual. Magandang umaga at maraming salamat po sa tulong ninyo. At talaga naman pong hindi po nagsasawa ang mga taong ito para magbigay ng kanilang mga tulong. At siyempre po, nandito na po, preparado na po yung ating mga kasamahan. Atin muna pong pabatiin ang ating pong kasamahan na si kasamang Romy Matunog. Magandang umaga, kasamang Romy. Magandang umaga, kasamang Tito Di Juan, at lalo na kay Madang Mayet, at kay Ben Flores, na naging mula rito. Magandang umaga sa inyo lahat. At siyempre po, nandyan din po yung ating kasamang, si kasamang Mayet. Talaga naman pong busy. Magandang umaga, kasamang Mayet. Magandang umaga po sa ating lahat. Dahil po tayo ay buhay at patuloy na umiinog ang mundo natin. Kaya patuloy po tayong makinig at sumubaybay dito sa Kalasag, Boses ng Bayan. At siyempre po mga kaibigan, bago tayo po tuloy-tuloy na magpalaot at pag-usapan po natin yung ating pong mga issue, lalong-lalo na po yung mga pinag-usapan sa mga forum na inyo pong inatinan. Talaga naman pong binabati ko muna at ang programang Kalasag Boses ng Bayan at kakampi ng masay, nakikiramay po sa mga nasawi dyan po sa sunog sa may Valenzuela City. Napakarami po ang naapektuhan at lalo-lalo na po yung namatay. Kung hindi po tayo magkakamali ay 72 po ang namatay at marami pa po ang hinahanap at yung iba po beyond recognition. Kaya po yung programang Kalasag Boses ng Bayan at kakampi ng masa ay nakikiramay po sa inyo pong sinapit dyan sa pabrika ng tsinelas. At nawa po, kung sino po ang may kasalanan, talagang dapat managot. Kasi po, bakit po napayagan po yan, napakasikip pala. Bakit po nagkaroon ng permit, lalo na ito sa Bureau of Fire. At talaga naman pong dapat masiyasat ng ating pong pamahalaan. At sisikapin po na mabigyan ng compensation ang lahat ng apektado. At siyempre po, sa kabilang linya po natin, ang ating pong kasama na si kasamang July Pudok ng Bureau of Custom. Magandang umaga, kasamang July. Yes, kasamang July, magandang umaga. Nawala si kasamang July. Okay, so balikan natin si kasamang July maya-maya lamang konti. At siyempre po,
At marami po tayong mga pag-uusapan at bago yan mga kaibigan. Batiin muna natin yung ating kaibigan dyan, si kasamang Nar Pineda ng Kapi at Kuro-Kuro. Magandang umaga kasama Nar. At siyempre po kay kasamang Eric San Juan. Magandang umaga po sa inyo at tunay nga po na patuloy po tayo na maglingkod po sa ating mga aabot ng ating pong broadcast. At siyempre, nandiyan po sa kabilang linya ang ating pong kasama si Julay Pudok. Magandang umaga, kasama Julay. Yes, kasama Julay, go ahead. Mm-hmm. Kung saan ay pulitan na patikos kapag umaupo na si Bertina ay nasa conflict of interest na ito ay may-ari ng L21 at iba't ibang mga co-workers. Mga 18 po kanya to tituliwan Mm-hmm. Pagkamat bawal sa isang opisyalis na isang private na nilipat ka sa gobyerno na may conflict of interest ka na ang negosyo mo ay medyo nakaka-effect to sa kanya negosyo dyan sa bureau at lumalabas baka nakatalan niya mga shipment ay kahit na development ay pwede niyang i-release. Mm-hmm. Pero sa ngayon ay nililinis na itong Bureau of Customs na yung list na 3 days ang release ay ginagawa na ng Nakora Hours. Mm-hmm. Tingnan natin kung totoo yun, tituliwan. Mm-hmm. Lahat daw ng mga smuggling. Kasi alam mo, nagsalita siya na nag-speak siya sa Nagina na wala raw hulingan niya yan. Yung ibig sabihin, walang alert. Ikaw nga. O ngayon, pinagtataka nila pag sinabi walang alert, hindi dadami na naman yung smuggling yan. Mm-hmm. Ano sa, ito nga si Intelligence Group, Deputy Commissioner Jess Beriosa, ito yung mahilig sa alert Ang gusto ko lang sana mangyari kasama Tito Diwan, na sana ang magiging mag-alert na lang ng mga secret, dapat isang isang opisina, yung office commissioner na lang. Mm-hmm. Kasi sa daming mga departamento, division, lahat yun yung mga alert ko, so maraming tumutol, gano'n. Kung office commissioner na lang, Yun na lang. paano na lang yun, di E ba? paano kasamang July yung bagong putok ngayon ng mga balita, yung tungkol sa mga peking gamot na nakalabas ng Bureau of Customs? Oh yes, oo. Mm-hmm. Kasi alam mo, ang Bureau of Customs napakalalim niya nakakasama dito Diwan. Alam mo, marami ng mga patas na kalabanan dyan, yung Customs Modernization Act, Mm-hmm. lahat ng routine na ginagawa nila, hindi naman napapatukan. Kaya ewan natin, ito si Bertina, ito siya na nasanay dyan, yung wala lang, sapagkat alam niya yung mga gawain niya sa Bureau. Dapat Mhm. sila yan, nakanong DMA. Tama. Remember yan ang Hayat 10. Sabi nga nila, pero Hayat 10, Hayat 10 daw Oo, yung if we hold on. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Hindi natin alam kung makatotoo ito si Lina. So, ang kapayanan natin dito Juan, kung ano mangyayari sa programa ni Joey Diano, Alberto Lina. Kasi ni Joey Lina to, Correct, correct. Mm. Senator, tingnan natin kung ano magagawa niya sa custom. Dahil napakalupit naman ng mga smuggler dyan. Kung masusugpo niya ito, gaganda ang Bureau of Customs. Mm-hmm. So, nilakapit mo na dito sa Bureau of Customs para sa programa mo, Katigo, Kalasag. Tayo, kasama Tito Juan. Okay, yung pong tinig po ni kasamang July Pudok ng Bureau of Customs. At siyempre po, kasamang July, ang programa ko po ay Kalasag, Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At siyempre po, mga kaibigan, umpisa na po natin yung ating pong kwentuhan tungkol po doon sa inyong pong balitaan na inatinan. Tuwing Biyernes yan, mga kasama, di ba? Oo. Mhm. Kaya abangan niyo po sa YouTube yung kabuuan ng kaganapan kahapon, no? May 15, 2015. Actually, alam mo partner, segue muna tayo ha. Mhm. Diba sa artista, kapag ang bida, madaling malaos. Tama? Oh. Correct. Depende naman sa pag-adala niya, sa pagkatao niya. Oo. Kasi kung minsan, pagka medyo mayabang naman, nalalakos talaga. Ayan. Mhm. So, siyempre, depende sa conforme pa din. Pero Correct. karamihan is madaling malaos. Pero yung kontrabida, sa palagay mo?
Yung kontrabida, talagang ano yan, habang buhay yan. Hindi nalala ko siya, kontrabida talaga yan. Oh, so, walang Walang ano yan, kakupas-kupas. Habang tumatagal, gumagaling yan sa pagiging kontrabida. Oh. Pero yung bida, pagka hindi na kinagat yan, wala na. Wala na. So, yun, kaya ko nabanggit yung mga kaibigan. Kasi tungkol dun sa isang abogado na bisita ng Rembrandt kahapon. No, pero bago yung abogadong yun, nagsalita muna si Wilson ng Anti-Poverty Organization, APO. Si Wilson Nang ang chairman at saka founding chairman ng APO na yan. So, nung nagsalita siya, ano sabi? Tungkol sa yung paghihirap sa ating bansa. Actually, kahit siya ay in-chief, talagang pusong Pilipino pa rin siya. At yun ang hinahangaan ng karamihan na nandun sa Rembrandt na kasamahan natin bilang siya ay Chino. Na Pinoy. Oo. So, ang puso niya at loyalty niya dito sa Pilipinas. Kaya against talaga siya dun sa mga landlord, yung mga may-ari ng paupahan. Oo. Sa Chinatown. Oo. Sige, i-play mo. Ready ka na? Ito yun. Pero kaso, ang himay ko yung tungkol sa mga bata na nakikita niya. Oo. Sa Sa pagpag ng mga bata. Oo. Ganito po. Yan ang kanyang kwento tungkol sa mga pagpag. Ano yung tungkol sa pagpag na yun? Yung mga bata kumakain nang galing sa mga fast food. Kapit namin yung makang kumasenso sa Chinatown na nakatira. Ang problema lang sa pagkita na tutulog. Ang mga anak nila, malilit, 2 years old, 3 years old, masadarag ng pagkain ng Chinatown tinakay. Ang pagkakaiba lang, kinukuha nila sa basurahan. Tinapon mga restaurant, kinukuha, nakakaawa. Kung hindi natin mapuno ng bansa natin, darating ang araw, magkaroon ng revolution. Nangyari sa Thailand, dahil sobrang gusto ng tao, kailangan pumatay para makuha na. Ako, kung nagugusto ko, kaya ko din. Pero kung anak ko, humihingi ng pagkain, wala sa kanya. Ako, kaya ko para makuha na ito. Kung bakit, hinigay ko pa ng buhay ko. At sa panahon na yun, sino mawawala? Ito mga landlord na mahihaw. Okay. Oo. Pero ano ang buod nung kanya pong ipinapaliwanag dun sa forum na yon regarding dun sa mga batang lansangan na kumakain ng mga sinasabi nating pagpag? So, ang suma total nun, sanabi niya na yan ang magiging problema, magiging mga famous, magiging sikat na kriminal yan. Yung mga gumagawa ng krimen, paglaki nila. Pero dun ba sa pinag-uusapan, meron po bang mga suggestion na dapat po gawin ng gobyerno natin para ma-address itong problema ng mga street children na ito upang hindi magkalat sa ating mga lansangan at hindi nakakain ng mga tira-tirang pagkain ito? Actually, dumating na nga yung saklolo na dapat gumawa ng mga batas. Isang senatorial candidate na sa katauhan ng tinatawag kong tagapagtanggol ng mga kontrabida. Okay, so dumating yung tulong. Actually sa gobyerno natin sa kasalukuyan, wala na tayong maaasahang tulong. Dahil may mga batas nga, pero hindi nila isinasagawa. So, hindi natin sila pupuwersa dahil nga sa nalalapit na yung kanilang mga termino, yung kanilang pamamaalam. Anyway, doon na tayo sa papapasok. Yung papasok pa lang na mga kandidato. At ito yung dumating na magsasalba. Nasagot doon sa panawagan ni Wilson Nang na kung ano ang magagawa natin. Okay, so, ang taong sinasabi ko sa inyo ay isang babae, magiting, malakas ang loob, na ipagtanggol, lalo na't may nakikitang kamalian at katiwalian. Yan ay walang iba kundi si Lorna. Attorney Lorna Tapunan. Oo, yan. Yan po, Actually, abogado siya ni Hayden Ko. Oo, at saka ni Hayden Ko. Oo. Mm. So, yun. Actually, dun siya unang nagpakilala at nagdeklara ng kanyang pagiging kandidatura ng pagka-senador. Kaya, Ang ibig sabihin, dun sa forum natin sa Rembrandt, nagkaroon na po sila ng desisyon na tatakbo nitong lalapit na eleksyon bilang senador. Yan, opo. At doon din, sinasabi nila kung ano yung mga dapat solusyon na gagawin. Doon ba naman sa forum na yun,
ipinahayag po ba nila ang kanilang mga plataforma na? Pahapyaw pa lang, kasi panimula pa lang yun eh. Mhm. Pero unang-una, tinalakay niya kung paano niya nakilala si Napoles. Mhm. At doon naman sa kanyang, dahil unknown eh, sa Red Cross ay volunteer siya ng mga, matagal na siyang volunteer, 1978 yata, at nag-community service na po siya doon sa Red Cross na yon. And then doon niya nakilala yung unanimous donor ng Red Cross. At hindi pinangalanan yun. So, idinirekomenda sa kanya ng isang pastor. Mhm. So, yung nagrekomenda ngayon, ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang kaso ni Napoles. Dahil nung lumapit sa kanya at nakausap at nakaharap niya for the first time, ay nakasimpleng ayos lang si Napoles at t-shirt lang, naka. So, Mhm. so, tinanggap niya ngayon. Pero, merong salita siyang laging binibitiwan. Don't lie to your lawyer. Yan. So, kung ano ang kahulugan nun, alam nyo na yun. Mhm. Okay. Nakapaloob yun sa kaso ni Napoles. Mhm. Okay, so marami pa siyang pinaliwanag kasi tinanong din kung ano talaga ang dahilan, kung bakit siya kakandidato at bakit siya nagkaroon ng desisyon na maging senador. Mhm. Yan. Abangan nyo pa sa YouTube. Actually, yung ating pong pinag-uusapan pagdating po sa eleksyon, ang dapat po, taong bayan na po dyan talaga ang mag-aral dahil po alam naman po natin mga kaibigan na pag tayo po ay nag-uumpisa pa lamang at tayo po ay nag-ambisyon pa lamang na tumakbo sa politika at tayo po ay pinalad at manalo, karamihan po walang nangyari sa mga pangako. Kaya nga doon sa ating pong nagbabala na mga individuals na tatakbo sa darating na eleksyon, ipakita nyo muna po sa taong bayan kung talagang karapat-dapat po kayo. Hindi po yung malapit na po tayo sa eleksyon, saka pala po tayo magpakitang gilas. Kasi po, kung yun ang gagawin natin, hindi ko alam kung pagdating na tayo pala rin, medyo magampanan po natin yung ating mga sinasabi. Hindi ko ibig sabihin na against tayo sa mga plano ng ating pong mga kababayan. Nararapat lang po na magkaroon po tayo ng ambisyon sa sarili natin. Pero isituit po natin na makatulong po tayo sa taong bayan. Anyway, ang ating pong pagtakbo para sa taong bayan, yun ang ating pong bukang bibig. Matulungan ng ating pong taong bayan. Actually, yan nga ho ang isang pinakamagandang salitang narinig ko sa kanya kahapon. Na tayong mga broadcaster ang siyang magbibigay ng ugnay doon sa mga kababayan nating may problema. Wala nang tayong ibang tatawagan. Yung kanyang, tama yung kanyang telephone number, yung cellphone number. At yun talaga ang hinahangaan ko sa kanya. Kasi ang video, hindi makakapagsinungaling yan eh. Talaga impronto. Hayaan mo mga kasama pagdating ng araw may interview po natin dito sa ating programa kung ano ba talaga ang kanya pong gagawin o magagawa pag siya naman po ay pumalaot na talaga sa politika. Anyway, meron po tayong mga text na pumasok sa ating pong mga linya ng telepono. Ito po ay galing po sa isang concerned citizen dyan po sa Bulacan. Ang text po niya, nais ko pong iparating sa mga nakakataas na opisyal ng kapulisan sa pangunguna ni PNP Deputy Director Police Director Leonardo Espina at Regional Director Police Chief Superintendent Ronald Santos, OIC Bulacan Police Director at Police Senior Superintendent Melvin Ramon na tingnan daw po ninyo ang inyo pong mga tauhan dyan, lalong-lalo na po dyan sa may Balagtas, Bulacan. Tuwing madaling araw daw po, ay nagkakandak po sila ng checkpoint. May checkpoint daw po dyan. Pero ang nangyayari daw po, nangungutong lang po sa mga truck na may kargang palay. Kaya po, nanghihingi lang daw po ng tong sa mga dumaraan na mga truck na ang karga ay palay na dinadala sa Intercity Rice Mill sa may barangay Wakas, Bukawi, Bulacan. Naging kalakaran na raw po
Kasi sa tuwing paparain nila, ang mga truck na ito ay humihingi po sila ng pera. Lagay. Pera. Kung inyo pong marapatin, i-text ko po sa inyo mga sir, ang mga pangalan na nakaman daw po dyan sa checkpoint na yan, na puro PO1, PO3, at saka PO2 ang nagmaman ng checkpoint dyan sa may area. Tingnan daw po ninyo. At baka naman po nabubukulan po kayo ng inyong pong mga tauhan dyan. Wala, marumi na talaga partner yung uniform nila. Kaya nga po, dapat po atin po talagang bantayan po ito dahil po sa marami pong mga kalawag talaga po sa ating pong mga hanay. Kahit naman po sa ibang hanay po, may mga skalawag din. Hindi lang po sa mga kapulisan natin. Ay marami pong matitilo sa ating pong mga kapulisan. Pero siyempre po, nasisira po ito sa isang skalawag lang. Yung imahe ng ating kapulisan ay nasisira. Huwag naman natin pong hayaan, lalo na sa pamunuan. Ganun din po sa larangan ng pamamahayag. Mayroon din pong skalawag. Okay, kasama mo Mayet? Okay, so mag-iba po. Mag-ibang lupain naman muna tayo. Okay. Usapang lupain na naman po tayo. Okay, itutuloy ko lang po yung kwento ni Rufino Esteban Hilapo. Kung paano siya nagkaroon ng prior land, no? Dahil yung pong prior land ay certificate of sale po yun na ibinigay kay Rufino Esteban Hilapo. At yun po ay nakatala sa Muntinlupa Estate ng Lot 392. So ang record po niyan, nakita ko rin po ang certificate of sale kasi walang titulo yun pag prior land. Ibinili ng gobyerno ng Amerika noon para sa mga taong nakatira noong panahon na yon sa Muntinlupa. Anyway, yun nga ho si Rufino Hilapo. Pero, tinatawagan ho natin yung lahat ng mga kamag-anak o na tagapagmana ni Rufino Hilapo tungkol dun sa kanilang kiniklaim na lupa na yon na makipag-ugnayan po tayo kay Mr. Manuel T. sapagkat nalalapit na po yung paghahabol ng ating lupain ito dun sa malaking kumpanya na yan. And then, kung paano ho na-acquire yun nga sa pamamagitan ng certificate of sale at saka nung 1910, June 29, 1910, no? So, panahon ng Amerikano yun, nandito sa Pilipinas. And then, pagdating ng May 19, 1972, sa pamamagitan ng Bureau of Land, na-issue yung certificate na lot na yon, doon 392, prior land, doon sa titulo propiedad PCT na 185552 na issue sa Republic of the Philippines through DENR June 14, 1993. So ayan, hanggang doon na lang muna, ibibitin natin muna partner. So ibig sabihin, nagkaroon na yung prior land na yun, napunta na sa Republic of the Philippines. At syempre mga kaibigan, at talagang pong ibibitin muna natin yan at sunod na Sabado. Atin na naman pong himay-himay dyan. Unti-untiin po natin yan para po maintindihan po ng ating mga kababayan. At syempre po, kasamang Romy, at talagang bilhin mo na yung inyong mga babatiin dyan at parang babatiin yan lang yung lahat ng may pista. Sa Mindanao partner, ha? Wow! Nakikinig yan, yung mga kamag-anak ko. Yung nanay at daddy ko, saka kapatid ko. Muslim kaya Hindi naman, Cebuano. Binabati ko lahat na nagpipista doon sa mga magulang ko doon sa Mindanao, sa NHC, Bunggongon, Bulwak, Auswagan, Cagayan de Oro City. Yung nanay ko na si Leonora at yung daddy ko si Prudencio Brinca at sa lahat ng mga kapatid ko na nakatira sa NHC. At sa mga anak ko rin. At sa lugar rin ng lola ko, doon sa Kubi-Kubi, Nasipit, Agusan del Norte, at sa Agong-ong, Buena Vista, Agusan del Norte.